Dahil sa social media, dumarami ang childless couples na pumapatol sa home artificial insemination para sa pangarap na makabuo ng pamilya. Pero may babala ang ilang eksperto tungkol sa posibleng delikadong epekto niyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jacob Lazaro. Ano pa, baby ko? Hi, everyone! Para sa magpartner na si Manilyn at Dylan, nabuo ang pangarap nilang pamilya nang dumating si Baby Damien. Naging posible ito na makahanap sila ng sperm donor sa isang Facebook group. Dandahan ipasok itong syringe hanggang dulo. Huwag naman hanggang dito lang. Dahan-dahan mong i-release ang sperm sa loob. Dahan-dahan i-release ang sperm sa loob. Sabi ni Dr. Eileen Cossey na Medical Director ng Cossey IVF Center, intravaginal insemination ang ginawa ni Manilyn. Hindi naman daw ito bago, pero nakakabahala raw. Tila dumadami ang gumagawa nito kahit mapanganib. It's similar to just having intercourse. The woman can have an infection if you place an infected sperm sample into the vagina. Para sa pangarap, pikit mata nilang sinubukan ang home AI. Bukod kasi sa malaking gastos sa in vitro fertilization, hindi rin daw ito option para sa gaya nilang lesbian couple. It's not allowed sa mga hindi married couples, lalong-lalo na sa part ng LGBT community. Ang Dutchman sperm donor nila na si Anthony, nasa 23 couple at single women na ang natulungan. Pero ang tulong na kaya niyang ibigay hanggang similya lang. So most of the time, I get some pictures sometimes through email or like a little video chats, and that's it. Sa kaso ni Manilyn at Dylan, wala raw silang balak ilihim sa bata kung sino ang biological father niya. Kung lumaki man din si Damie, ipapakalala din namin siya bilang biological father para hindi na rin question sa isip niya kung saan siya nanggaling. Kaya naman bitbit ni Baby Damien ang apelyido ni Anthony sa birth certificate. Instant dual citizen din ng bata dito sa Pilipinas at sa Netherlands. Labas naman daw si Anthony sa pagpapalaki ng bata. Sa dami ng anak ni Anthony, minabuti ni Dylan at iba pang natulungang couple na bumuo ng group chat. Paniniguro daw ito na hindi magkakaroon ng incest. Oras na tumanda ang mga bata. Ano man kasi ang mangyari, magkakapatid pa rin sila sa ama. And there has been cases of this in my country. When they're growing up, they started meeting each other. And this is all because at the hospital, it's anonymous. But it's also extended family for us. Imagine, magkakapatid sila pero mga solong anak. Yes. Walang inggitan. Magtaas kilay man ang iba sa kung paanong nagkapamilya sina Manilyn at Dylan, tila wala na silang pakialam dito. At kahit ano pang family setup ang gawin nila, hindi maitatanggi na ang dating pangarap lang na anak, nahahawakan na nila. Mobile Journal Jacob Lazaro po, hatid ang mukha ng balita.